nga na ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Kaya naman para sa mga bata, panahon ito para makakuha sila ng aginaldo. At isa sa pamamaraan nilang ito ay ang tradisyonal na pangangaroling. Karaniwan na tayo nakakakita ng mga nangangaroling sa mga bahay-bahay. Ngunit sa ilang bahagi ng Maynila, makakakita ka ng mga batang nangangaroling sa mga pampaseherong jeep. Marahil ay nakakita ka na ng mga katulad nila. Maaring naabutan mo na din sila ng kaunting barya. Ngunit kung bakit nila ito ginagawa, yan ang ating tunghayan sa special report na ito. Mga munting tinig, mga boses na iyong maririnig sa kasagsagan ng pakikibaka sa init ng panahon at mabigat na daloy ng trapiko. Musikang hatid kasabay ng mga busina ng kaliwat kanang sasakyan at usok ng tambutso. Malimit silang makitang pumupwesto sa mga estribo ng jeep at magkakaroling sa mga pasahero. Sa murang edad, hindi alintana ng mga batang estribo ang panganib, kapalit lamang ng barya-baryang halaga ng limos mula sa mga pasahero. Nandiyan ang panganib na maaari silang makaladkad, mahulog at masagasaan. Ang ilan pa sa kanila nasa edad 8 pababa na karga-karga naman ang kanilang nakatatandang kapatid. Si Mary Ann, 13 taong gulang, ang anyay nangangaroling para makaipon. Iniipon namin po pambili ng pamas. Ang kanyang mga magulang na din umano ang nagsasabi na gawin nila ang bagay na ito. Sabi daw po na sa amin, mangaroling kayo para may pamasko kayo. Ayon kay Mary Ann, araw-araw mula umaga hanggang gabi ang pangangaroling nila sa kalsada. Nasa ikatatlong baitang na sana si Mary Ann, ngunit tumigil sa pag-aaral para sa pag-iipon sa darating na Pasko. Kaso lang humihinto lang po kami. Kasi malapit na po yung Pasko para makatulong ko yung nanay ko. Isa din si Mary Ann sa mga pamilyang nabibilang sa mga walang permanenteng tahanan. Kaya naman ang tanungin kung ano ang pangarap niya tuwing magpapasko. Mga gamit po ng mga kapatid. Tapos mga pag binigay po sa aming bahay, lugar na yun. Natagpuan ng serbisyo All Access Team ang ina ni Mary Ann sa tabi ng kalsada. Alam di umano nito ang gawain ni na Mary Ann. Sa katunayan, dito umano siya nagbabantay sa kanyang 8 anak, habang ang ilan ay nangangaroling sa mga jeep. San din po, natatakot din ho na madisgrasya sila. Wala kami magawa, ganun talaga, mahirap ang buhay. Wala naman kami mapagpilian na hanap buhay. Gayunpaman, pangarap ng kanyang ina sa mga anak. Mapagtapos ng pag-aaral, para maganda rin ang palagyan ng buhay nila. Hindi katulad namin na nandito rin sa kalsada. Pagkain at pamasko para sa kapatid ang dahilan kung bakit nakikipagsapalaran din sa kalsada si Abigail Suliman, 10 taong gulang. Siya, katulad ni Mary Ann, ay tumigil na rin sa pag-aaral. Sa murang edad ay natuto na siyang mamuhay mag-isa. Iniwan na umano sila ng kanyang ina at kasalukuyan namang nakakulong ang kanyang ama, kaya't siya na lamang ang naghahanap buhay. Yung uncle ko po kasi sinama niya po yung tatay ko. Tapos po, yung makukulong dapat talaga, nakatakbo sila po yung inuli. Kaya sila inuli. Kasi yung kasama nila gumagawa ng pekeng pera. Nakatakbo po yun. Kasi sila po yung inuli. Kaya po hindi na po namin nakikita yung tatay ko. Sa kabila ng kalagayan, hangad lamang umano ni Abigail ang magkaroon ng descending pamumuhay, lalo na sa hinaharap. Maayos lang po na trabaho. Papasukin ko po lahat para mabuhay ko po yung kapatid ko. Para po paglaki ko, tas nandun pa po yung tatay ko sa kulungan, matulungan ko po siya. Pati po yung kapatid ko, matulungan ko. Hiling naman ni Abigail, Wish ko po sana makita ko po yung papa ko, makalaya na po siya. Ayun po yung lagi kong pinagdarasal pag tuwing matutulog ako. Kasi po, parang hindi po kami sanay nang wala sa amin yung magulang namin. sa bahagi pa rin ng rekto sa Maynila, amin din nakita ang 12 anyos na si Ella. Si Ella, sa kabila ng karanasang napahamak sa pangangaroling sa mga jeep, ay tuloy pa rin sa kanyang gawain. Nakaladkad po ako.
Kasi ba, ang bilis mo ng takbo na dito, sumabol po ako. Kagaya ni Mary Ann at Abigail, pamasko at pagkain para sa pamilya ang nag-uudyok sa kanya para maghanap buhay sa kalsada. Nito lamang umano nakarang Agosto, naulila si Ella sa kanyang ama, sanhi ng sakit sa puso. Hindi na po ako mag-aaral, huminto na po ako. Susunod na po ako mag-aaral kasi po ako lagi nagbabantay sa tatay ko. Sinama ng aming team si Ella pauwi sa kanilang tahanan at nadatnan ng kanyang inang si Jack na tutol din sa pangangaroling ni Ella. Minsan po pinagbabawalan ko po sila kasi baka mamaya madisgrasya po, di ba? Eh, hindi ko po kung ano po magagawa ko sa sarili ko kasi syempre isa rin po akong ina. Ayoko rin po mawala sila sa akin kasi nawala na po yung mister ko. Paggugupit lamang ng parol ang tanging pinagkakakitaan ng biyuda niyang ina. Walang-wala na po kasi kami. Wala po ako mautangan dahil wala na po yung, unang-una wala na po yung mister ko kasi siya lang po bumubuhay sa amin ngayon. Ang hanap buhay ko lang po yung gumupit ng parol. Eh ngayon po wala na po akong hanap buhay. Dati nagtitinda po ako, ngayon wala na po yung puhunan ko. Gusto ko lang po kasi sa kanila dumating ang Pasko. Mabili ko lang po sila ng mga damit, yung makakain po namin sa Noche Buena. Sila po gusto ko sa kanila, yung umuwi sila sa akin ng buong buo. Kasi ayoko rin po kasi darating yung araw na magkawatak-watak. Isa sa diwa ng Pasko ang pagbibigayan, lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit mariinding tinututulan ng gobyerno ang pamamarang ito ng mga batang estribo. Meron kasi tayong binubuong mga task forces. Itong mga task forces na to, ito yung nagre-respond immediately sa mga reported cases, no? Dito sa National Capital Region, meron din tayong reach out team. Reach out team na Twitter. No, ito yung nare-receive namin, nire-report sa amin at immediately nagkakaroon tayo ng reach out operation para sa kanila. Kung saan ito ay hihikayatin natin o kukunin natin sila sa kalsada at ilalagay natin sila sa tamang lugar. Bukod sa task force, mayroon ding activity centers na binuo ang DSWD. Meron tayong mga activity centers kung saan po pwede nating ibigay yung ating limos. Ipag-coordinate lang po kayo sa DSWD o sa lokal na pamahalaan kung saan yung limos nyo ay mapunta sa tamang paraan, hindi yung paglilimos. Upang kahit papaano ay mapigilan ang mga batang estribong ito sa kanilang pangangaroling, nag-abot na lamang ang serbisyo all access ng kanilang pang Noche Buena sa kanilang mga ina. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Una po, matulungan niyo po yung mga katulad namin mahirap. Salamat po ulit. Salamat po sa inyo. May pangandahan po kami. Ang mga bata mula man sa may kayang pamilya o mga batang estribo ay may musmus na kapahulugan sa diwa ng Pasko. Ito ay ang makatanggap na regalo at pamilya nila'y magkaroon ng kahit kaunting salo-salo. Malungkot mang isipin ang mga batang estribo na tulad nila'y kailangan munang magbanat ng buto para makaranas ng isang maligayang Pasko. Tutol ang pamahalaan sa ganitong paraan ng paghanap buhay. Ngunit kung kukonsintihin naman ng publiko ang ganitong gawain, dadami at magpapatuloy ang mga batang ito. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario. Yo.